Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige po. Good morning po, Brother Eli. Meron lang po sana akong 3 questions na medyo magulo po sa akin kasi yun po yung ipinatutupad nyo po sa loob po ng iglesia dito po sa inyo. Yung una ko pong katanungan yung tungkol po dun sa halal foods. Di ba po, hindi nyo po, kumbaga bawal po sa inyo yung mga halal, may mga tatak na halal foods. Tulad po nung mga chicken sa mga fast foods, tsaka po yung corned beef na mga dilata. Ayun po. Kapatid na Christine, sa inyo hindi bawal? Sa iglesia, hindi ko po ganun. Sa iglesia po, hindi po. Tsaka bali, ano naman po kasi ako na din ngayon. Hindi na po ako active. Opo. Alam mo kasi po ako, kapatid na kasi po ngayon Christine, po nakikinig po ako kaya dito sa tinanong ko inyo. kung sa inyo hindi bawal. Kasi wala namang mala yung tagapagturo mo sa Biblia. Huwag kang magagalit, ano? Ang alinmang inihain sa Diyos-Diyusan ay ipinaiiwasan sa Kristiyano. Alam mo siguro yon kung iglesia. Opo, alam ko naman po yung bawal po yung pag ano po sa Diyos-Diyosan. Pero hindi ko po talaga na ano doon na yung tungkol tutuloy ko sa lang, halal. kapatid na Christine. Sang-ayon ka sa akin, ang anumang hain sa Diyos-Diyusan, bawal sa Kristiyano. Ano ba ang Diyos-Diyusan? Ang Diyos-Diyusan ba yun lang rebulto? Basahin natin sa Efeso, hindi tinuturo ito ni Manalo pero ituturo ko sa iyo. 5:5. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sa panahon ng matandang tipan, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung pagluhod sa mga ribulto na ginawa ng kamay. Sa panahon ng bagong tipan, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, pinalawak ng Panginoon. Yung mapakiapid, yung makikiapid ka sa ibang mga Diyos, no? Makikiapid ka sa ibang paniniwala. Yung mahalay, yung masakim. Tingnan mo sa screen, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan sa panahon ng bagong tipan, hindi lang yung luluhod ka sa mga ginawa ng kamay. Pag naging mapakiapid ka, na ibinabawal ng Biblia sa 14 ng 2 Korinto. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong... Kristo, yung tunay na Kristo, hindi nakikipagkasundo kay Belial. Yung Kristo na anak ng Diyos, hindi nakikipagkasundo sa ibang maling pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong makikipamatok ng kabilan doon sa mga hindi kapanampalataya. Katoliko siya. Iglesia siya ng kung sinong kulapo. Yung paniniwala niya mali, makikipagkaisa ka ba dun sa kanilang paniniwala? Ngayon, alam mo ba ang kahulugan ng halal foods, kapatid? Ang halal foods ay pagkaing inihandog sa Diyos ng mga Muslim. Yon. Nagkataon, hindi naman nakikipagkaisa si Kristo sa pananampalatayang Muslim. Kaya dahil sa paggalang namin kay Kristo, ayaw namin kumain. Pakinggan mo ako, kapatid, Justice lang naman ito Justisya lang. Ang Muslim ba kumakain ng hindi halal? Hindi. Laging gusto nila ang kainin halal. Pati toothpaste halal. No? Pati tiyaan nila halal. Pati asin halal. Ayaw nila ng hindi halal. Di ba karapatan nila yon, kapatid? Karapatan nila yon dahil yun ang paniniwala nila kami naman hindi Muslim, ba't mo naman kami papakainin ng halal? Pasagutin mo ngayon na puso mo, kapatid. Ano sagot ng puso mo? Kakain ka? Hindi po. Siguro po pagka
maano pa pong paliwanag kasi hindi pa naman po ako kaanib. So, yun nga pong mga gumugulo sa isip ko, gusto ko po sana personal ko po sa inyo maitanong. Yun pong pwede pa po ba? Kasi yung po, di ba po, sabi niyo po yung halal, hindi niyo po siya in-entertain, hindi po siya dito. Ano po yung pagkakaiba nung, ayun po ba ay para sa mga manok lang at corned beef? Paano po yung mga halal foods na tungkol nga, katulad nga po ng palaman or yung mga iba na may halal na tatak? Pwede po ba yun sa inyo? Alam ko ang batas ng Muslim dahil pinag-aralan ko lahat ng relihiyon. Ang halal na original na halal na turo ng Muslim, pag magkakatay ka ng hayop na hindi bawal sa Muslim bawal ang baboy. Hindi sila magkakatay noon. Bawal ang kamelyo, no? Ang baka, pwede sa kanila. Ang kahulugan ng halal, pagkakatayin yung baka o yung manok, ipinapanalangin nila yon kay Allah sa kanilang Diyos. At meron silang ini-invoke na mga salita. Ito yon. Basahin mo nga, Sis Luis. Sige po, pakilagay. Ayan, more about halal meat. When I discussed halal meat, I left out one very important part. The animal must be slaughtered in the name of Allah. Prior to the slaughter, these words should be said. Bismillah, Allahu Akbar. This means in the name of Allah. Allah is the greatest. These words are said to acknowledge the fact that Allah has given us the gift of food. Meron silang inuusal na parang panalangin na yung pinapatay na hayop ay para sa pangalan ni Allah. In the name of Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Yun ang sinasabi ng papatay. Ngayon, ganun ang ibig kong sabihin, kapatid, ano? Papata nila yon na kinikilala nilang Diyos si Allah, ay ialay nila yung kanilang ginagawa kay Allah. Hindi lang sa pangalan ni Allah, kundi sa ilalim ng batas ng Muslim. Ngayon, ang ibig kong sabihin ganito, kapatid, ano? Ang batas, para maging halal, pagpapatayin yung hayop, no? Sasabihin yun. Wala naman pinapatay na hayop sa asin, kahit tatakan nila yung asin ng halal, wala namang kasi sa batas ng paghahalal yun, kapatid. Pag pinapatay ang hayop, dun ini-employ yung salitang Bismillah, Allahu Akbar. Dun ini-apply pagpapatay ng hayop. Wala naman nakalagay na pagpapatay ng asin, hindi naman pwedeng patayin ng asin. Hindi naman pwedeng patayin ng toothpaste. Ano? Kaya parang yon, hindi nakasali yon, kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Christine? Opo, malinaw po.